Umaga. O gabi? Hindi ko alam. Ang tanging nakikita ko ay kisam na puting-puti at ang mga ilaw na nakakasilaw sa aking mga mata. May naririnig akong tunog ng makina, tuloy-tuloy at nakakabingi. Pakiramdam ko ay nasa alapaap ako, walang bigat, walang direksyon. Pilit kong igalaw ang mga daliri ko, pero tila ba napakabigat ng buong katawan ko. Para akong nakakulong sa isang basag na panaginip. Gising na siya, Sir Gabriel. Gising na po. Isang boses ang umalingaw-ngaw, puno ng kagalakan, ngunit hindi ko maintindihan. Sino si Gabriel? Sino ako? Wala akong matandaan. Kahit anino ng pangalan ko, wala. Ang aking mundo ay naging isang blankong canvas. Isang lalaki ang lumapit sa akin, may edad 30, malinis ang hitsura, at may matang puno ng pag-aalala. Ngumiti siya, isang ngiting pilit, tila ba nagtatago ng malalim na pagod. Bella. Mahal ko. Nagising ka na rin. Bella? Ako ba iyon? Bakit pakiramdam ko hindi? Sino siya? Pinilit kong bumangon, pero isang matalim na sakit ang dumaloy sa ulo ko, dahilan upang mapapikit ako. Dahan-dahan lang, mahal. Kakagaling mo lang sa operasyon, sabi niya, at naramdaman ko ang malambing na paghawak niya sa kamay ko. Pero sa kabila ng lambing, wala akong maramdaman kundi pagkalito. Ang init ng kamay niya ay tila banyaga. Sino ka? Sa wakas, nakapagsalita ako. Ang boses ko ay mahina, halos pabulong. Nagitla ang lalaki. Tumingin siya sa doktor, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin, puno ng lungkot. Ako si Gabriel, Bella. Ang asawa mo. Asawa? Ang salitang iyon ay nagpaikot sa tiyan ko. Hindi, impossible. Wala akong matandaan na nagpakasal ako. Wala akong matandaan na may asawa ako. Ito ba ay isang masamang biro? Naramdaman ko ang paglamig ng kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Tila ba may invisible na pader sa pagitan namin? Hindi. Hindi ko maalala. Isang maliit na babae ang pumasok sa kwarto, humigit kumulang 4 na taong gulang, may malalaking mata at buhok na nakapusod. Tumakbo siya papalapit, ang maliliit niyang paa ay humahakbang ng mabilis. Mama! Mama! Gising ka na po. Sigaw niya, at bago pa ako makapag-react, niyakap niya ako ng mahigpit. Ang amoy niya ay amoy ng pagkabata, amoy ng mga candy, pero wala akong maramdamang koneksyon. Mama! Sino siya? Anak ko. Pinilit kong humiti, pero ang ekspresyon ko ay parang yelo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang maliliit niyang braso na nakayakap sa akin ay tila isang tanikala na nagbibigkis sa akin sa isang buhay na hindi ko maintindihan. Niyakap ni Gabriel ang bata. Fia, mahal. Gising na si Mama. Fia. Sophia. Ito ba ang anak ko? Tumingin ako sa kanilang dalawa, ang mag-ama na tila ba naging banyaga sa akin. Ang lalaki na nagsabing asawa ko siya, at ang batang tinawag akong mama. Hindi ko maramdaman ang anumang pagmamay-ari, anumang pagmamahal. Wala. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa aking kamay, mainit at maalat. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Dahil ba sa sakit? O dahil sa matinding kalituhan at kawalan? Kinabukasan, o marahil ilang araw na ang lumipas, inilabas na ako sa ospital. Pinilit ni Gabriel na maging normal ang lahat. Dinala niya ako sa isang bahay na moderno, malaki at tila ba napakalamig. Sinusubukan niyang magkwento tungkol sa mga alaala namin, tungkol sa aming ibuhay, bago ang aksidente. Nagdaan daw ang 5 taon mula nang kami ay ikasal. May sarili daw kaming negosyo. Ngunit ang bawat salita niya ay tumatalbog lang sa blankong pader ng aking isipan. Tingnan mo, mahal, ito ang wedding photo natin, sabi ni Gabriel, iniaabot ang isang album. Binuksan ko iyon. Naroon ang isang babaeng nakasuot ng puting wedding gown, nakangiti ng malawak, masaya. Mayroong isang lalaking nakangiti sa tabi niya. Ang lalaki ay si Gabriel. Ang babae ako. Ang mukha ko nga iyon, pero ang mga mata ay hindi. Ang saya sa mga mata ng babae sa larawan ay isang bagay na hindi ko maramdaman. Masaya tayo dyan, Bella, bulong ni Gabriel. Masaya? Paano ko malalaman?
Ang nakikita ko lang ay isang estranghero na may pamilyang hindi ko kilala. Sa gabi, nang matulog na si Sofia, naupo ako sa gilid ng kama. Hawak ko ang wallet ko na ibinigay sa akin ni Gabriel. Walang laman kundi ang ilang identification cards at ilang barya. Walang litrato ng pamilya. Walang sentimental na bagay. Isang blankong slate. Pero habang inilalabas ko ang mga may isang bagay na nahulog. Isang lumang larawan, tila ba napunit mula sa isang journal. Ito ay isang litrato ng isang lalaki. Nakangiti siya. Nakasuot siya ng isang lumang denim jacket at may tattoo sa braso niya. Hindi siya si Gabriel. Sino ang lalaking ito? Bakit nasa wallet ko ang larawan niya? Nagulat ako nang marinig ang pagbukas ng pinto. Si Gabriel. Naglakad siya papalapit, may dalang basong tubig. Mabilis kong isinilid ang litrato sa ilalim ng unan. Gusto mo ba ng tubig, Bella? Tanong niya, ang boses ay malambing ngunit mayroong lungkot. Umiling ako. Ayos lang ako. Naramdaman ko ang titig niya sa akin, puno ng pagtatanong. Pinilit kong itago ang kaba sa dibdib ko. Ito ba ang simula ng aking paghahanap? Ang simula ng isang katotohanan na maaaring magwasak sa lahat ng ito. Umaga. O tanghali. Ang bahay ay tahimik, maliban sa mga tunog na nililikha ni Sofia habang naglalaro sa sala. Pinilit kong bumaba ng kama, ang bawat galaw ay masakit sa aking ulo. Ang bahay na ito, sabi ni Gabriel, ay ang bahay namin. Pero pakiramdam ko, para lang akong isang bisita na napadaan. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si Sofia na nakaupo sa sahig, abala sa kanyang mga manika. Ang mga mata niya ay nagliwanag nang makita ako. Mama! Laro tayo, sabi niya, iniaabot ang isang maliit na manika. Umiti ako, isang pilit na ngiti. Anong laro? Bahay-bahayan. Ikaw si Mama, ako si Baby Fia, tapos si Papa Gabriel ang tatrabaho, masigla niyang sabi. Sinubukan kong makisama. Umupo ako sa sahig, pinaglaruan ang manika na ibinigay niya. Pero ang bawat kilos ko ay mekanikal. Ang pagtawa ni Sofia ay tila ba isang tunog mula sa malayo, hindi ko maramdaman ang init nito. Paano ako magiging ina sa isang batang hindi ko maalala na ipinanganak ko? Paano ako magiging asawa sa isang lalaking estranghero? Ang buong sitwasyon ay isang malaking kasinungalingan at ako ang pangunahing biktima. Nang matapos kaming maglaro, sinubukan kong maglibot sa bahay. Malinis ang lahat, maayos, ngunit walang anumang personal na touches na nagpapakita ng aking presensya bago ang aksidente. Walang litrato ko sa dingding maliban sa wedding photo na nakita ko. Walang mga libro na tila ba nabasa ko. Walang mga bagay na nagpapahiwatig ng aking pagkatao. Para akong multo na naglalakad sa isang bahay na hindi ko kailanman tinirhan. Pumasok ako sa isang kwarto na tila ba office. Mayroong isang malaking lamesa na puno ng mga papeles. Nakita ko ang ilang dokumento na may pangalan ni Gabriel, mga legal na papel. Tila ba abogado siya? Hindi ko maalala. Nandoon din ang ilang folder na may pangalang Reyes Holdings. Reyes. Iyon ang apelyido ko. Anong koneksyon nito sa akin? Nagpatuloy ako sa paghahanap. Binuksan ko ang isa sa mga kabinet sa kwarto. Sa loob, mayroong isang kahon na nakatago sa likod ng ilang lumang aklat. Kinuha ko ito. Ang kahon ay gawa sa kahoy, may lumang ukit. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, naroon ang ilang lumang gamit. Isang kupas na diary. Ilang mga liham na nakatali. At isang maliit na music box. Kinuha ko ang diary. Nang buksan ko iyon, may nakita akong mga sulat kamay. Maganda, malinis, ngunit hindi ko rin kilala. Mayroong mga petsa. Ang pinakalumang petsa ay 5 taon na ang nakakaraan. Ang pinakabago ay ilang buwan bago ang aksidente. Walang pangalan ng may-ari. Nagulat ako nang marinig ang pagbukas ng pinto sa office. Si Gabriel. Bella? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang boses ay nagulat. Agad kong isinara ang kahon at ibinalik sa kabinet. Ngunit tila ba nahalata niya ang ginawa ko. Tumingin siya sa kabinet, pagkatapos ay sa akin. Naglilibot lang, sagot ko, pilit na pinapanatili ang kalmado. Lumapit siya. May nakita ka ba? Wala.
Gusto ko lang makita ang bahay na ito ang bahay natin. Binigyan ko ng diin ang salitang kinatin na para bang tinutuya ko siya. Umupo siya sa upuan sa harap ng lamesa. Mukha siyang pagod at tila ba may malalim na iniisip. Bella, alam kong mahirap ito. Pero pinapangako ko sa iyo, tutulungan kitang maalala ang lahat. Bakit mo itinago sa akin ang lahat? Tanong ko, hindi na nakapagpigil. Bakit wala akong maalala? Bakit pakiramdam ko hindi ito ang buhay ko? Napabuntong hininga si Gabriel. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. May mga bagay na kailangan mong maalala sa tamang panahon. Ayokong madagdagan pa ang sakit na nararamdaman mo. Sakit. Tumawa ako ng mapait. Mas masakit ang pakiramdam na wala kang alam. Ang pakiramdam na may pinipilit kayong itago sa akin. Tumayo siya, lumapit sa akin at hinawakan ang braso ko. Hindi kita tinataguan, Bella. Pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ko kayo ni Sofia. Hinawi ko ang kamay niya. Mula saan? Mula sa sarili kong buhay? Mula sa katotohanan? Walang imik si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lungkot at isang bagay na hindi ko maintindihan, takot. Kung talagang asawa kita, kung talagang nagmamahal ka sa akin, sasabihin mo sa akin ang lahat, sabi ko, ang boses ay nanginginig. Lumabas ako ng office, pakiramdam ko ay nasasakal ako sa loob ng bahay na iyon. Narinig ko ang mahinang boses ni Gabriel na tumatawag sa aking pangalan, ngunit hindi ako lumingon. Nagtungo ako sa hardin sa sariwang hangin. Umupo ako sa isang bench sa ilalim ng mangga. Hinugot ko ang litrato mula sa ilalim ng unan. Tinitigan ko ang mukha ng lalaki. Sino siya? Bakit sa lahat ng bagay, siya lang ang litrato na nasa wallet ko? Ito ba ang susi sa lahat? Nang marinig ko ang pagbukas ng gate ng hardin, agad kong itinago ang litrato. Akala ko si Gabriel pero hindi. Isang babae ang pumasok, may dalang malaking basket ng prutas. Nakangiti siya. Bella? Ikaw ba yan? Sabi niya, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ate Lena nga pala. Ang tagal nating hindi nagkita. Ate Lena. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang pangalan na sumagi sa isip ko sa ospital. Ang tanging pangalan na tila ba may koneksyon sa akin. Tumayo ako na may pag-asa sa aking puso. Ito na ba ang pagkakataon para malaman ko ang totoo? Niyakap ako ni Ate Lena ng mahigpit, halos hindi ako makahinga. Ang amoy niya ay amoy ng lumang pabango at mga gulay, amoy ng isang taong tunay na nagtatrabaho. Sa gitna ng lahat ng kalituhan, ang yakap na iyon ay tanging bagay na pakiramdam ko ay totoo. Isang koneksyon sa isang buhay na hindi ko matandaan. Ate Lena, bulong ko, ang boses ay nanginginig. Naaalala mo ako? Kumalas siya sa yakap, ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa mukha ko. Siyempre naman. Ikaw pa. Ang ganda mo pa rin, Bella. Narinig ko ang nangyari, halos mahimatay ako. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit hindi ka nagpaparamdam? Ang mga tanong niya ay nagpaalala sa akin ng sitwasyon ko. Hindi ko po kasi maalala, Ate Lena. Wala akong matandaan. Hindi ko nga po maalala kung paano ko kayo nakilala. Nanlaki ang mga mata ni Ate Lena. Naku, Diyos ko. Talaga? Ganoon ba kalala? Si Gabriel wala ba siyang kinuwento? Kinuwento niya. Pero kulang. Pakiramdam ko may tinatago sila sa akin, sagot ko, at tumingin ako sa likuran niya, tinitiyak na walang nakakarinig. Ate Lena, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong malaman kung sino ako bago ang aksidente. Kung sino talaga ako. Niyaya ko siya sa isang sulok ng hardin na malayo sa bahay. Doon, nagsimula siyang magkwento, at ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng puzzle. Matagal na tayong magkaibigan, Bella. Mula pa noong nag-aaral ka. Ako ang nagluluto sa bahay niyo noon. Mahal na mahal mo ang kapatid mong si Ana di. Nagulat ako. Ana? Kapatid? Hindi ko matandaan na may kapatid ako. Tapos yung nangyari sa kanya. Ang laking pasakit yon sa'yo, Bella. At si Marco Ramirez. Nako, ang laking gulo ng lalaking iyan sa buhay niyo. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo ang lahat. Marco Ramirez. Ang pangalan. Ang litrato sa wallet.
Ang lahat ay tila ba nagkokonekta. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Ano ang nangyari kay Ana? Sino si Marco? Napabuntong hininga si Ate Lena, tila ba nag-aalangan. Bella, mahaba yang kwento. At masakit. Sigurado ka bang gusto mong marinig? Ate Lena. Kailangan ko. Hindi ko na kaya ang pamumuhay ng walang alam, sabi ko, ang boses ay puno ng pakiusap. Nagsimula siyang magkwento, ngunit bigla siyang natigilan. Narinig namin ang isang boses na tumatawag. Bella? Andito ka lang pala. May bisita ka. Lumingon kami. Si Gabriel, at sa tabi niya ay isang lalaking matangkad, may maamong mukha at nakangiti. Isang ngiting tila ba masyadong perpekto. Si Marco Ramirez. Nagyelo ang dugo ko. Ang pangalan na kakatapos lang naming pag-usapan. Lumapit siya, ang mga mata ay nakatuon sa akin. Bella. Nagbalik ka na. Hindi mo ba ako naaalala? Ako si Marco, sabi niya at agad akong niyakap. Ang yakap niya ay malamig at naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ito ba ang lalaki sa litrato? Hindi ko sigurado. Ang litrato ay masyadong kupas. Binitiwan niya ako at tumingin siya kay Gabriel. Gab, hindi mo sinabi na nagising na si Bella. Dapat ako ang unang nakakaalam. Dati, kaming dalawa ni Bella ang laging magkasama. Tinitigan ko si Gabriel. Ang mukha niya ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naninigas. Tila ba may invisible na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sino siya, Gab? Tanong ko, sinisikap na panatilihin ang kalmado. Siya si Marco Ramirez, Bella. Isang lumang kaibigan, sabi ni Gabriel, ang diin sa lumang kaibigan ay hindi ko maintindihan. Niyaya ni Marco na magkape kaming tatlo. Habang nagkukwentuhan, napansin kong sobrang detalyado ni Marco sa mga alaala namin. Tila ba siya ang mas nakakaalala sa buhay ko kaysa sa akin? Pero sa bawat kwento niya, mayroong kakaibang dissonance. May mga detalye na tila hindi akma. Naaalala mo ba noong nagpunta tayo sa Batangas, Bella? Yung beach house na laging nandoon si Ana? Ang saya natin noon, sabi ni Marco at mumiti siya. Ana. Batangas. Ang beach house. Nagsimulang umikot ang aking ulo. Ang mga piraso ng puzzle ay tila ba nagkokonekta, ngunit hindi sa paraan na inaasahan ko. Kung si Marco at Ana ay magkasama, at si Ana ay kapatid ko, bakit tila ba siya ang mas nakakaalam sa buhay ko kaysa sa asawa ko? Nagtago ako ng isang tanong. Marco, bakit wala akong matandaan na may kapatid ako? Namutla si Marco. Nagtinginan kami ni Gabriel. Nagkatitigan sila. Pagkatapos, umiti si Marco. Naku, Bella. Hindi ba nasabi sa'yo ni Gab? Siguro dahil sa trauma. Malungkot ang nangyari kay Ana. Masyadong masakit para sa'yo, kaya siguro binura ng utak mo. Ang sagot niya ay masyadong mabilis. Masyadong pilit. Hindi ako naniniwala. Nang matapos ang pag-uusap at umalis na si Marco, agad akong hinarap si Gabriel. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Ana? At kay Marco? Bakit napakasikreto mo? Ang boses ko ay mataas, puno ng galit at pagkabigo. Napabuntong hininga si Gabriel. Bella, sinubukan kitang protektahan. Ang mga alaala na iyan masakit. Hindi ko kayang makita kang masaktan ulit. Hindi mo kaya? O ayaw mong malaman ko ang totoo? Tumalikod ako sa kanya. Ang bawat salita niya ay nagpapadagdag sa aking pagdududa. Pakiramdam ko, may malaking bagay kayong itinago sa akin, at ang aksidente ko may koneksyon dito. May nangyari kay Ana. Hindi lang basta nangyari. Sino si Marco? Ano ang koneksyon niya sa pagkamatay ni Ana? At bakit mo ako pinakasalan, Gabriel, kung hindi ko man lang maalala ang pagmamahal ko sa'yo? Lumapit si Gabriel, hinawakan niya ako sa balikat. Bella, pakiusap. Magtiwala ka sa akin. Sasabihin ko ang lahat sa tamang panahon. Pero ngayon hindi pa. Hinarap ko siya, ang mga mata ko ay puno ng luha. Paano ako magtitiwala sa'yo kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan ng sarili kong buhay? Tumalikod ako at naglakad palayo papunta sa kwarto. Ang kaba sa dibdib ko ay hindi nawawala.
Mayroong malaking anino na sumusunod sa akin, at ito ay galing sa nakaraan na pilit nilang itinago. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong kinuha ang cellphone ko. Habang nagtatype ako ng mensahe, nakita ko ang pangalan na sumagi sa isip ko kanina. Isang pangalan na tila ba nakuha ko mula sa isang panaginip. Hindi kay Gabriel, hindi rin kay Ate Lena. Ito ang pangalan na nasa maliit na papel na nakita ko. Nagtipa ako ng isang mensahe sa numerong iyon. Sino ka? Ano ang alam mo tungkol sa akin at kay Ana? Ang pag-alis ni Bella sa office, kasama ang mga salitang puno ng hinanakit, ay parang punyal na tumusok sa dibdib ko. Ramdam ko ang sakit ng kanyang pagdududa, ang pagkabigo niya sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong yakapin siya at ipaliwanag na ginagawa ko lang ito para sa kanya, para sa amin. Ngunit paano? Paano ko ipapaliwanag ang isang nakaraan na mismo siya ay hindi matandaan, isang nakaraan na napakasakit? Naalala ko pa ang araw na nangako ako kay Ana. Ang huling araw na nakita ko siya. Nasa isang bench kami sa parke, katatapos lang naming magpulong tungkol sa legal na dokumento ng kanyang kumpanya. Lumapit si Ana, may ngiti sa labi pero may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Gab, sabi niya noon, ang boses ay mahina, may gusto akong ipagawa sa iyo. Kung sakaling may mangyari sa akin pakiusap, protektahan mo si Bella at ang anak ko. Anak niya? Nagulat ako noon. Hindi ko alam na may anak si Ana. Noon ko nalaman ang tungkol kay Sofia at ang katotohanan na si Marco ang ama. Ayaw ni Ana na malaman ni Marco na may anak sila dahil sa mga banta at pananakot nito. Si Marco delikado siya, Gab, patuloy ni Ana. Kung may mangyari sa akin, pakiusap, ilayo mo sila sa kanya. At si Bella kailangan niya ng magpoprotekta sa kanya. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling pagkikita namin. Kinabukasan, balita na ang pagkamatay niya. At si Bella nagkasakit siya ng matindi dahil sa pagkabigla. Naging malalim ang trauma niya, nawala ng mga alaala, lalo na tungkol kay Ana at sa mga nangyari. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong tuparin ang pangako ko. Kinupkop ko si Sofia, itinuring na parang tunay na anak. At nang magsimulang mawala ang mga alaala ni Bella, nakita ko ito bilang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para magsimula siyang muli, malayo sa masakit na nakaraan. At ang pagpapakasal sa kanya, isang kasunduan noon, ay naging tunay na hangarin sa bandang huli. Minahal ko siya, Bella. Ang bawat araw na kasama ka, kasama si Fia, ay isang regalo. Kaya nga, nang makita ko ang litrato ni Marco sa wallet niya, o nang lumabas si Marco sa buhay namin, nanginig ako sa takot. Hindi ko kayang mawala ulit siya sa akin. Hindi ko kayang masaktan ulit siya. Kinabukasan, habang nasa sala ako, nakita ko si Bella na hawak ang cellphone niya. Kumunot ang noo niya, tila ba may malalim na iniisip. Narinig ko ang mahinang tunog ng keysen. Kanino siya nagpadala ng mensahe? Hindi ko mapigilang maghinala. Simula nang magising siya, pakiramdam ko ay palayo siya ng palayo sa akin. Nang dumaan ang ilang oras, at nakita kong nagmamadali si Bella na lumabas ng bahay, kinuha ko ang susi ng kotse. Kailangan kong malaman kung sino ang kausap niya. Kailangan kong protektahan siya. Sinundan ko siya hanggang sa isang tahimik na cafe. Nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok at papalapit sa kanya si Ate Lena. Ang dating katulong nila. Alam kong mapagkakatiwalaan si Ate Lena, pero kinabahan ako. Ano ang sasabihin niya kay Bella? Ang lahat ba? Nag-order ako ng kape at umupo sa isang sulok kung saan ko sila matatanaw. Narinig ko ang mga salita ni Ate Lena na bahagya lang. Si Marco delikado siya. Kaya pala. Nagbabala na si Ate Lena. Gusto kong sumingit, magpaliwanag, ngunit hindi ko magawa. Ayokong guluhin ang usapan nila. Nang matapos ang usapan nila, nagulat ako nang makita kong may isa pang lalaki ang lumapit sa kanila. Si Marco. Ano ang ginagawa niya rito? Bakit niya sila sinusundan? Nakita kong nagulat si Bella sa presensya ni Marco. Ibig sabihin, hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Nang marinig kong niyakap ni Marco si Bella, naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Kung alam lang ni Bella ang tunay na balat ng ahas ng lalaking iyon. Narinig ko ang usapan nila, ang mga matatamis na salita ni Marco, ang pagtatago niya sa tunay niyang motibo.
Ang puso ko ay kumirot nang makita ko kung paano si Bella ay tila ba nabubulagan sa mga salita ni Marco. Ang bawat pagtawa ni Marco, ang bawat kwento niya tungkol sa nakaraan, ay nagpapadagdag sa aking takot. Paano kung maniwala si Bella sa kanya? Paano kung tuluyan siyang malayo sa akin? Pagkatapos ng pag-uusap nila at umalis na si Marco, lumapit ako kay Bella. Gusto kong sabihin sa kanya na mag-ingat siya. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, ngunit ang mga salita ay tila ba nakabara sa lalamunan ko. Nagpunta ako sa parking lot, ang utak ko ay nag-iisip ng paraan. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Kailangan kong tapusin ang lahat ng ito. Nakita kong sumakay si Marco sa kanyang kotse. Sinundan ko siya. Nagmaneho siya patungo sa isang lumang bodega sa bandang tondo. Nagtago ako sa malayo. Maya-maya, may isa pang kotse ang dumating. Isang lalaki ang bumaba, may malaking pangangatawan at pumasok sa bodega. Sumunod si Marco. Dahan-dahan, lumabas ako ng kotse. Nilapitan ko ang bodega, sinisikap na marinig ang usapan nila. May narinig akong mga salita, bahagyang malinaw, pera, dokumento, hindi natin pwedeng hayaan na maalala niya. Naramdaman ko ang lamig ng pawis na dumaloy sa aking likod. Hinugot ko ang cellphone ko at lihim na kinuhanan ng litrato ang kotse ng kasama ni Marco. Pagkatapos ay tinawagan ko ang aking kaibigan sa pulis, si Detective Reyes. Detective, may impormasyon ako tungkol kay Marco Ramirez. Kailangan mo itong makita, bulong ko. Nang marinig kong bumukas ang pinto ng bodega, mabilis akong nagtago sa likod ng isang truck. Nakita kong lumabas si Marco at ang lalaki. Inabot ni Marco sa lalaki ang isang makapal na puting sobre. Nakita ko ang pagtanggap ng lalaki at isang kumpol ng pera ang nakalabas mula sa loob ng sobre. Siguraduhin mong hindi na siya magiging problema, sabi ni Marco sa lalaki, ang boses ay puno ng babala. Hindi tayo pwedeng mabuko. Hindi ko alam kung sino ang kisya na tinutukoy niya, ngunit may masamang kutob ako. Mabilis silang sumakay sa kani-kanilang kotse at umalis. Nanatili ako sa likuran ng truck, ang puso ay humihinga ng napakabilis. Ano ang pinaplano ni Marco? Sino ang target niya? Hindi ko na kinaya ang pakiramdam ng pagiging bulag. Ang mga salita ni Marco, ang pag-iwas ni Gabriel, at ang mga pahiwatig ni Ate Lena ay nagpaikot-ikot sa isip ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi ako pwedeng manatiling nakakulong sa isang buhay na hindi ko kilala, sa isang nakaraan na puno ng mga lihim. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Gabriel at si Sofia ay nasa school, nagpasya akong magsimulang mag-imbestiga. Ang una kong naisip ay ang Reyes Holdings, ang kumpanyang nakita ko sa mga papeles sa office ni Gabriel. Kung iyon ang kumpanya namin, siguro doon ako makakahanap ng mga kasagutan. Nagbihis ako, pinili ang pinakasimpleng damit na nakita ko sa closet. Kinuha ko ang taxi at nagpahatid sa address ng Reyes Holdings na nahanap ko sa internet. Ang building ay matangkad, moderno, at tila ba napakalamig. Pakiramdam ko ay papasok ako sa isang lugar na hindi ko pagmamay-ari. Pagpasok ko sa lobby, sinubukan kong magtanong sa receptionist. Magandang araw po. Nais ko pong magtanong tungkol sa mga lumang empleyado ng Reyes Holdings. Nais ko pong hanapin si Bella Reyes. Tiningnan ako ng receptionist, ang mga mata ay nagtataka. Ma'am, kayo po si Ines Bella Reyes. Kayo po ang may-ari ng kumpanya, kasama po ang kapatid ninyo dati. Nagulat ako. Ako ang may-ari. Ang kapatid ko. Ang bawat impormasyon ay tila ba isang suntok sa aking sikmura. Nawalan lang ako ng memorya. Mayroon po ba kayong matandang empleyado na matagal na sa kumpanya? Gusto ko lang po sanang makausap. Ibinigay niya sa akin ang pangalan ng isang dating accountant, si Aling Nena, na nagretiro na ngunit minsan ay bumibisita pa rin. Binigyan niya ako ng numero ng telepono at address. Nagpasalamat ako at agad na umalis. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pag-asa at takot. Nang makarating ako sa bahay ni Aling Nena, isang maliit at lumang bahay sa isang tahimik na kalye, kinabahan ako. Ito na ba ang pagkakataon para malaman ko ang lahat? Pinatuloy ako ni Aling Nena, isang matandang babae na may mabait na mukha. Nang sabihin kong ako si Bella Reyes, nanlaki ang kanyang mga mata. Naku, Bella. Ang tagal na. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Kawawa ka naman, anak.
Ang laking pasakit ng mga nangyari sa pamilya mo, sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Aling Nena, kailangan ko po ng tulong ninyo. Wala po akong matandaan. Nais ko pong malaman ang tungkol sa Reyes Holdings at sa kapatid ko, si Ana. At kay Marco Ramirez, sabi ko, ang bawat salita ay may bigat. Napabuntong hininga si Aling Nena. Nako, ang batang iyan. Si Marco. Siya ang sumira sa lahat. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo ang Reyes Holdings at kung bakit nawala si Ana. Nagsimulang magkwento si Aling Nena. Sinabi niya na si Ana at ako ang magkasosyo sa Reyes Holdings. Si Ana ang mas matalino sa negosyo, ako naman ang sa marketing at public relations. Naging maayos ang lahat hanggang sa pumasok si Marco Ramirez. Si Marco ay boyfriend ni Ana noon at pinagkatiwalaan siya ni Ana sa ilang transaksyon sa kumpanya. Ngunit ginamit lang pala ni Marco ang tiwala ni Ana para magnakaw at mandaya. Nakuha ni Marco ang malaking halaga ng pera mula sa kumpanya, Bella. At nang malaman ni Ana, nagalit siya. Nag-away sila ng matindi. At kinabukasan balita na lang napatay na si Ana. Aksidente raw, sabi ni Aling Nena at umiling siya. Pero marami ang nagdududa. Masyadong mabilis ang lahat. At si Marco, agad siyang nawala. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Aksidente. Pero bakit pakiramdam ko hindi? Ang mga salita ni Ate Lena, ang pag-iwas ni Gabriel, at ngayon ang kwento ni Aling Nena. Ang lahat ay nagtuturo sa isang direksyon, si Marco Ramirez. Mayroon po ba kayong mga dokumento, Aling Nena? Mga ebidensya, tanong ko, ang boses ay nanginginig. Wala na, anak. Sinubukan kong maghanap noon, pero tila ba nawala ang lahat ng ebidensya. Napakabilis ng lahat, sagot niya. Pero mayroon akong narinig mula sa isang kaibigan sa pulis. Mayroong isang report na tila ba itinago. Tungkol sa isang witness na nakakita kay Marco at Ana na nag-aaway bago ang aksidente. Nagpasalamat ako kay Aling Nena at umalis. Ang utak ko ay nag-iisip ng napakabilis. Kailangan kong hanapin ang report na iyon. Kailangan kong hanapin ang witness na iyon. Pag-uwi ko sa bahay, agad akong nagtungo sa office ni Gabriel. Sinimulan kong halughugin ang lahat ng papeles. Alam kong may kinalaman si Gabriel dito. Abogado siya. Siguradong may alam siya. Sa likod ng isang kabinet, nakita ko ang isang lumang kahon. May nakasulat na T-Personal, Ana Reyes. Binuksan ko iyon. Sa loob, naroon ang ilang lumang litrato ni Ana, mga sulat niya, at isang maliit na diary. Kinuha ko ang diary. Habang binubuksan ko ang diary, may narinig akong pagbukas ng pinto sa labas. Si Gabriel. Agad kong isinara ang kahon at ibinalik sa kabinet. Bella? Andito ka lang pala. Kakauwi ko lang, sabi ni Gabriel at pumasok siya sa office. Umiti ako, pilit na pinapanatili ang kalmado. Naglilibot lang ako. Ang dami palang libro rito. Tumingin siya sa kabinet na kakatapos ko lang isara. Ang kanyang mga mata ay tila ba may nababasa. May hinahanap ka ba? Wala naman. Nagbabasa lang, sagot ko. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Ang yakap niya ay mainit at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas. Ngunit sa likod ng pakiramdam na iyon, naroon pa rin ang pagdududa. Bella, alam kong mahirap ito. Pero pakiusap, magtiwala ka sa akin, bulong niya. Nagulat ako nang marinig ang pagtunog ng doorbell. Si Marco. Bella. Gab. Andito ako. May dala akong pagkain, masigla niyang sabi, at pumasok siya sa bahay na tila ba sa kanya. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang lalaking ito. Ang lalaking sumira sa buhay ng kapatid ko. Ang lalaking may kinalaman sa aking nakaraan. Habang kumakain kami, patuloy si Marco sa pagkwento ng mga alaala namin. May narinig akong isang pangalan. Siya ang nagbigay ng ideya sa'yo, Bella, na mag-invest sa project na iyon. Pero ako ang nag-ayos ng lahat. Isang ideya ang sumagi sa isip ko. Ang pangalan na iyon. Ang pangalan na tila ba narinig ko noon. Ang pangalan na sumagi sa isip ko habang nakikipag-usap ako kay Ate Lena. Marco, sabi ko, naaalala mo ba yung project sa Batangas?
Yung beach resort. Namutla si Marco. Bakit? Naaalala ko ang isang bagay, sabi ko, pilit na pinapanatili ang kalmado. Naaalala ko na mayroong isang problema doon. Isang malaking problema. At mayroong isang tao na nawala. Nagulat si Marco. Tumingin siya kay Gabriel na tila ba naghahanap ng tulong. Si Gabriel naman ay nakatitig sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Bella, sigurado ka ba? Tanong ni Marco, ang boses ay nanginginig. Baka naman guni-guni mo lang. Umiti ako, isang ngiting hindi niya maintindihan. Hindi. Hindi ito guni-guni, Marco. Naaalala ko ang isang bagay. Isang bagay na hindi mo gustong maalala ko. Nang umalis si Marco, agad akong nagtungo sa office ni Gabriel. Kinuha ko ang kahon na may pangalang kipersonal, Ana Reyes. Binuksan ko ang diary ni Ana. Sa huling pahina, may nakasulat na mga salita at isang petsa. Ang petsa ay isang araw bago siya namatay. Natuklasan ko ang lahat. Ang pangalan ng taong kasabwat ni Marco. Ang lahat ng ebidensya ay nasa sa ilalim ng lumang mangga sa beach house. Kailangan kong sabihin kay Bella. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Beach house. Lumang mangga. Ebidensya. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking ulo. Ang lahat ay tila ba nagkokonekta. Ang aksidente ko. Ang pagkamatay ni Ana. Ang pagkawala ng aking mga alaala. Ang lahat ay may koneksyon kay Marco. Nagulat ako nang makita ko ang isang lumang clipping ng pahayagan sa ilalim ng diary. Ito ay tungkol sa pagkamatay ni Ana. Tragic accident claims life of young entrepreneur. Ngunit sa ilalim ng headline, may isang maliit na detalye na hindi ko napansin noon. Isang maliit na pangungusap. A witness claimed to have seen a heated argument between the victim and an unidentified man shortly before the incident. Unidentified man. Hindi ba't sinabi ni Aling Nena na mayroong isang witness? At ang lalaking iyon ay si Marco. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto sa likuran ko, mabilis kong itinago ang diary at ang clipping. Si Gabriel. Bella? Ayos ka lang ba? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umiti ako, isang iting puno ng takot at determinasyon. Ayos lang ako, Gab. Pero kailangan kong pumunta sa Batangas. Ngayon na. Ang pagtukla sa diary ni Ana at ang lumang clipping ng pahayagan ay nagpasiklab ng apoy sa loob ko. Hindi na ako pwedeng manatili sa bahay na ito, sa buhay na ito, na puno ng kasinungalingan. Kailangan kong pumunta sa Batangas. Kailangan kong hanapin ang beach house. Kailangan kong malaman ang lahat ng ebidensya na tinutukoy ni Ana. Kailangan kong pumunta sa Batangas. Ngayon na, sabi ko kay Gabriel, ang boses ay matigas. Nagulat siya. Batangas? Bakit, Bella? May hinahanap ka ba doon? Mayroon. Ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kapatid ko at sa nangyari sa kanya. At sa'yo, Gabriel. Hindi ko na kaya ang mga lihim mo, sagot ko, at lumabas ako ng office. Sinundan niya ako. Bella, pakiusap. Hindi ito ang tamang oras. Delikado. Delikado? Mas delikado ang hindi ko alam ang totoo. Sigaw ko at naglakad ako patungo sa pinto. Ngunit bago pa ako makalabas, narinig ko ang mahinang boses ni Sofia mula sa sala. Naglalaro siya sa kanyang mga manika. Hello, baby Fia, sabi ni Sofia, kinakausap ang kanyang manika. Si Mama Ana ang nagbigay sa'yo ng dress na iyan. Ang ganda, di ba? Sabi ni Mama Ana, magiging maganda ka rin paglaki mo, parang siya. Napatigil ako. Mama Ana. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ba't si Ana ay kapatid ko? Bakit tinatawag siya ni Sofia na mama? At ang dress. Ang dress na suot ng manika ay kapareho ng dress na nakita ko sa lumang litrato ni Ana sa kahon. Lumingon ako kay Gabriel, ang mga mata ko ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila ba nahuli siya sa akto? Anong ibig sabihin yon, Gabriel? Tanong ko, ang boses ay nanginginig. Bakit tinatawag ni Sofia na mama si Ana? At bakit may dress si Ana na kapareho ng dress ng manika niya?
Napabuntong hininga si Gabriel at yumuko siya. Ang kanyang mga balikat ay tila ba bumigat. Bella, hindi ko na kayang itago. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang braso. Sabihin mo sa akin. Ngayon na. Ang lahat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagod. Si Sofia hindi mo siya anak, Bella. Anak siya ni Ana. At ni Marco. Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa aking isipan. Hindi ko anak. Anak ni Ana at Marco. Ang lahat ng aking mundo ay tila ba gumuho. Ang bawat piraso ng katotohanan na akala ko ay nakikita ko ay naging abo. Hindi totoo yan, bulong ko at umiling ako. Nagsisinungaling ka. Anak ko si Sofia. Ako ang mama niya. Bella, pakiusap. Makinig ka sa akin, sabi ni Gabriel at hinawakan niya ang aking mga kamay. Nangyari ang lahat pagkatapos ng pagkamatay ni Ana. Sobra kang nasaktan. Nagkaroon ka ng matinding trauma. Nawala ang mga alaala mo. At si Sofia walang mag-aalaga sa kanya. Nangako ako kay Ana na poprotektahan ko kayo. Kaya kaya ko siya kinupkop. At ikaw sa sobrang sakit mo, inakala mo na ikaw ang mama niya. Hindi ko kayang sirain ang ilusyon na iyon. Hindi ko kayang saktan ka pa. Ang bawat salita niya ay tumatago sa aking puso. Ang sakit ay hindi lamang sa pagkawala ng alaala, kundi sa pagkawala ng isang pagkakakilanlan. Ang pagiging ina. Ang pagiging asawa. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Kaya ka nagpakasal sa akin. Para lang protektahan kami? Para lang sa pangako kay Ana, tanong ko, ang mga luha ay dumaloy sa aking mga mata. Ang lahat ng ito isang kasinungalingan. Hindi, Bella. Hindi, sabi ni Gabriel at niyakap niya ako ng mahigpit. Nagsimula sa pangako. Pero minahal kita, Bella. Minahal ko kayo ni Sofia. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa inyo. Pero ang mga salita niya ay hindi na tumatalab. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas malakas kaysa sa anumang pagmamahal na sinasabi niya. Ang lalaking ito, ang asawa ko, ay nagtago ng pinakamalaking lihim sa akin. Ang anak na minahal ko, ang anak na inakala kong akin, ay hindi pala akin. Kumalas ako sa yakap niya. Hindi ko na kaya, Gabriel. Hindi ko na kaya ang mga kasinungalingan. Ang mga lihim. Ang lahat ng ito. Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo ako palabas ng bahay, hindi alintana kung saan ako pupunta. Ang tanging gusto ko ay makalayo. Makalayo sa mga kasinungalingan, sa mga lihim, sa sakit. Narinig ko ang pagtawag ni Gabriel sa aking pangalan, ngunit hindi ako lumingon. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa maramdaman ko ang pagod. Napadpad ako sa isang parke at doon ako umupo sa isang bench, humihingal at umiiyak. Ang lahat ng aking mundo ay gumuho. Ang mga alaala ko ay blanko. Ang pamilya ko ay hindi totoo. Ang pagmamahal na inakala kong nararamdaman ko ay tila ba isang ilusyon. Habang umiiyak ako, naramdaman ko ang isang bagay sa bulsa ko. Ang diary ni Ana. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa akin, marahil ay kinuha ko ito nang hindi ko namamalayan sa office ni Gabriel. Binuksan ko ang diary sa huling pahina. Tinitigan ko ang mga salita ni Ana. Natuklasan ko ang lahat. Ang pangalan ng taong kasabwat ni Marco. Ang lahat ng ebidensya ay nasa sa ilalim ng lumang mangga sa beach house. Kailangan kong sabihin kay Bella. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Ang pangalan ng taong kasabwat ni Marco. Ang ebidensya. Ang beach house. Nagsimulang mag-flashback ang mga alaala. Hindi malinaw, parang mga piraso ng basag na salamin. Nakita ko si Ana, nakangiti. Nakita ko si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nakita ko ang isang kotse, mabilis na bumabangga. At ako ang nasa kotse na iyon. Hindi ito aksidente. Naramdaman ko ang lamig ng pawis na dumaloy sa aking likod. Ang aksidente ko. Ang pagkamatay ni Ana. Ang lahat ay konektado. Hindi ito basta aksidente. Ito ay isang pagpatay. At si Marco. Siya ang may kagagawan. Ang sakit ng pagtataksil ni Gabriel ay tila ba nawala. Pinalitan ito ng matinding galit at determinasyon. Hindi ako pwedeng manatiling mahina.
Hindi ako pwedeng manatiling bulag. Kailangan kong lumaban. Para kay Ana. Para kay Sofia. Para sa sarili ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Kailangan kong tawagan si Ate Lena. Kailangan kong pumunta sa Batangas. Kailangan kong hanapin ang ebidensya. Kailangan kong ilantad ang kasamaan ni Marco. Ang pag-alis ni Bella. Ang kanyang mga salitang puno ng galit at sakit ay tila ba pumunit sa puso ko. Sinubukan kong tawagan siya ng paulit-ulit, ngunit walang sagot. Ang bawat ring ng telepono ay tila ba isang dagok sa akin. Naramdaman ko ang takot na tuluyan ko na siyang mawala. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa pagtatago ng katotohanan. Nagbalik ako sa sala, doon ko nakita si Sofia. Tahimik siyang naglalaro, pero ang kanyang malalaking mata ay naghahanap. Papa Gab. Nasaan po si Mama? Tanong niya, ang boses ay mahina. Niyakap ko siya ng mahigpit. Babalik si Mama, mahal. May ginagawa lang siya. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan at naramdaman ko ang hapdi ng pagkukunwari. Paano ko sasabihin sa kanya na ang kanyang Mama ay hindi niya totoong ina? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng gulo na ito sa isang batang walang muwang? Dapat ay sinabi ko na ang totoo kay Bella noon pa. Dapat ay nagtiwala ako sa kanya. Ngayon, ang lahat ng aking pinoprotektahan ay tila ba nawawala sa aking mga kamay. Nagring ang cellphone ko. Si Marco. Gab, nasaan si Bella? Sinusubukan ko siyang tawagan, pero hindi siya sumasagot. Sabi ni Marco, ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagmamadali. May importante akong sasabihin sa kanya. Tungkol sa mga papeles sa Reyes Holdings. Alam kong nagsisinungaling siya. Alam kong may masama siyang balak. Hindi ko maintindihan kung paano niya nalaman na wala si Bella sa bahay. Nag-alala ako. Kung alam niya na wala si Bella, ibig sabihin may koneksyon siya sa mga nangyayari. Wala siya dito, Marco, sagot ko, at sinubukan kong panatilihin ang kalmado sa aking boses. Hindi ko alam kung nasaan siya. Huwag ka namang magbiro, Gab. Nag-away lang kayo, ganyan na agad. Tumawa siya, isang tawang puno ng panunuya. Sigurado akong bumalik siya sa dating gawin niya. Palaging tumatakas kapag may problema. Kinuyom ko ang kamao ko. Wala kang alam tungkol sa kanya, Marco. Talaga ba? Mas kilala ko pa siya kaysa sayo, Gab. Matagal na kaming magkakilala. At ang mga lihim niya ako lang ang nakakaalam, sabi ni Marco. Mag-ingat ka, Gab. Baka ikaw pa ang mapagbintangan sa huli. Bigla niyang ibinaba ang tawag. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Lihim. Baka ako ang mapagbintangan. Anong alam niya? Lumabas ako sa bahay, ang puso ay humihinga ng napakabilis. Kailangan kong hanapin si Bella. Nagmaneho ako sa mga lugar na madalas puntahan ni Bella noon. Ang mga paborito niyang cafe, ang parke kung saan siya naglalakad. Ngunit wala siya. Habang nagmamaneho ako, nakita ko ang kotse ni Marco na nakaparada sa tapat ng isang lumang commercial building sa downtown. Hindi ito ang Reyes Holdings. Mukha itong isang lumang opisina na matagal nang sarado. Bakit siya narito? Napagdesisyonan kong sundan siya. Nagpark ako sa isang sulok na hindi niya makikita at naghintay. Maya-maya, lumabas si Marco mula sa building, may dala siyang isang bag, ang bag ay tila ba puno ng mga papeles. Mayroong isang masamang kutob sa akin. May ginagawa siyang iligal. Sinundan ko siya. Nagmaneho siya papunta sa isang warehouse sa isang liblib na lugar. Nakita ko siyang pumasok sa loob. Pinark ko ang kotse ko sa medyo malayo at dahan-dahan akong bumaba. Naglakad ako papalapit sa warehouse, sinisikap na walang makarinig sa akin. Narinig ko ang mahihinang ingay mula sa loob. Tila ba may hinahanap siya? Wala rito. Saan mo itinago, Ana? Narinig kong sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Lumapit ako sa isang sirang bintana at sumilip sa loob. Nakita ko si Marco na nagkakalat ng mga lumang kahon at papeles. May hinahanap siya. Isang bagay na may kinalaman kay Ana. Alam kong nandito lang yon. Kailangan ko yon bago pa maalala ni Bella ang lahat, bulong niya sa sarili, puno ng frustration. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ano ang hinahanap niya?
Ang ebidensya ba na tinutukoy ni Ana sa kanyang diary? Bigla akong nakarinig ng pagtunog ng aking cellphone. Si Detective Reyes. Sumagot ako. Gab, may impormasyon ako tungkol sa litratong ipinadala mo. Ang lalaking kasama ni Marco sa bodega noon, kinilala siya bilang si Dante. Isang kilalang hitman. May record siya sa mga dark operations, sabi ni Detective Reyes. Nanlaki ang mga mata ko. Hitman. Pinakontrata ba ni Marco si Dante para sa akin? O para kay Bella? Sage, Detective. Salamat. May isa pa akong kailangan mong malaman, bulong ko. Si Marco, may hinahanap siya sa isang lumang warehouse. Tingin ko may koneksyon ito sa pagkamatay ni Ana at sa aksidente ni Bella. Nagulat ako nang marinig ang pagtunog ng alarma sa warehouse. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Marco. Sino yan? Agad akong tumakbo palayo at sumakay sa kotse. Nagmaneho ako papalayo, ang puso ay humihinga ng napakabilis. Alam ni Marco na may nakakita sa kanya. Habang nagmamaneho, nakita ko ang isang text message mula sa isang unregistered number. Alam ko ang ginagawa mo, Gabriel. At alam ko kung nasaan si Bella. Kung hindi ka titigil, siguraduhin kong hindi na siya magiging problema. Kasama na si Sofia. Nanlaki ang mga mata ko. Marco. Alam niya kung nasaan si Bella. At idinawit niya si Sofia. Naramdaman ko ang lamig ng takot na dumaloy sa aking buong katawan. Hindi ko hahayaan na masaktan niya ang pamilya ko. Hindi ko hahayaan. Kailangan kong hanapin si Bella. Kailangan kong protektahan si Sofia. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa maramdaman ko ang pagod. Ang sakit ng pagtataksil ni Gabriel, ang pagkabigla sa katotohanan tungkol kay Sofia, ay tila ba nagpapabigat sa bawat hakbang ko. Napadpad ako sa isang lumang bahay bakasyonan sa Batangas, ang beach house na binabanggit sa diary ni Ana. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito, tila ba ang mga paa ko ang nagdala sa akin. Ang bahay ay tahimik, tila ba matagal nang hindi ginagamit. Ang hangin mula sa dagat ay malamig, at ang tunog ng alon ay tila ba isang lulabi na nagpapatahimik sa aking naguguluhang isipan. Umupo ako sa sahig ng living room, ang diary ni Ana ay mahigpit kong hawak. Kailangan kong basahin ang lahat. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Nagsimula akong magbasa mula sa simula ng diary. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga alaala ni Ana, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot. Ang kanyang pagmamahal sa akin, sa kanyang negosyo. At ang kanyang pagmamahal kay Marco. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso habang binabasa ko ang mga pahina kung paano nagsimula ang relasyon nila ni Marco. Ang pag-asa ni Ana na makahanap ng tunay na pagmamahal. Ngunit unti-unti nagbago ang tono ng diary. Nagsimulang magpakita si Marco ng kanyang tunay na kulay. Ang kanyang pagiging mapanlinlang, ang kanyang pagiging sakim. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito sa akin. Nakasulat sa isang pahina, ang sulat kamay ni Ana ay nanginginig. Kinuha niya ang lahat. Ang pera ng kumpanya. Ang tiwala ko. Ang lahat. Ang Reyes Holdings. Ang pera. Ang lahat ay tila ba nagkokonekta. Nang makarating ako sa mga huling pahina, ang bawat salita ay tila ba isang suntok sa aking sikmura. Ang pagtuklas ni Ana sa mga ilegal na transaksyon ni Marco. Ang kanyang pagtatangka na ilantad siya. At ang kanyang pagkabuntis. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Marco. Ayaw kong malaman niya na may anak kami. Delikado siya. Kailangan kong protektahan ang anak ko. At si Bella. Kailangan niyang malaman ang lahat. Siya lang ang makakatulong sa akin. At ang huling pahina. Ang huling entry. Ang petsa ay isang araw bago siya namatay. Natuklasan ko ang lahat. Ang pangalan ng taong kasabwat ni Marco. Ang lahat ng ebidensya ay nasa sa ilalim ng lumang mangga sa beach house. Kailangan kong sabihin kay Bella. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking ulo. Ang lahat ay tila ba nagkokonekta. Ang aksidente ko. Ang pagkamatay ni Ana. Ang pagkawala ng aking mga alaala. Ang lahat ay may koneksyon kay Marco. Bigla akong nakarinig ng pagtunog ng aking cellphone. Si Ate Lena. Bella?
Nasaan ka? Nag-alala ako sa'yo, sabi ni Ate Lena, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nasa Batangas ako, Ate Lena. Sa beach house. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong hanapin ang ebidensya, sagot ko, ang boses ay nanginginig. Ano? Nasa Batangas ka? Huwag kang mag-isa dyan, Bella. Delikado, sabi ni Ate Lena. Pupunta ako dyan. Hintayin mo ako. Hindi nagtagal, dumating si Ate Lena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pag-aalala. Niyakap niya ako ng mahigpit. Bella, bakit ka nag-iisa rito? Alam mo bang delikado? Tanong niya. Alam ko na, Ate Lena. Nabasa ko ang diary ni Ana. Alam ko na ang lahat. Tungkol kay Marco. Tungkol sa pagkamatay ni Ana. At tungkol kay Sofia, sagot ko, ang mga luha ay dumaloy sa aking mga mata. Napabuntong hininga si Ate Lena. Naku, anak. Sana ay hindi ka masyadong nasaktan. Masakit, Ate Lena. Sobrang sakit. Pero kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong hanapin ang ebidensya. Kailangan kong ilantad si Marco, sabi ko, ang boses ay puno ng determinasyon. Umupo kami sa sala at nagsimulang magkwento si Ate Lena. Ang bawat salita niya ay nagdagdag ng kulay sa mga nakasulat sa diary ni Ana. Nang mamatay si Ana, Bella, sobrang nasaktan ka. Nagkasakit ka. Nawalan ka ng alaala. Hindi mo na maalala ang lahat. At si Sofia walang mag-aalaga sa kanya, sabi ni Ate Lena. Si Gabriel siya ang abogado ng pamilya niyo. Siya ang tumulong sa pag-ayos ng lahat. At nang makita niya kung gaano ka nasasaktan, at kung gaano ka nawawalan ng pag-asa, siya ang nag-alok na pakasalan ka. Para lang protektahan ka. Para lang magkaroon kayo ni Sofia ng pamilya. Isang kasunduan lang iyon noon, Bella. Pero nakita ko kung paano kanya minahal. Kung paano niya inalagaan si Sofia na parang tunay niyang anak. Sa bawat salita ni Ate Lena, nagsimulang bumalik ang mga alaala. Hindi malinaw, parang mga piraso ng basag na salamin. Nakita ko si Ana, nakangiti, masaya. Nakita ko si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Nakita ko ang isang kotse, mabilis na bumabangga. At ako ang nasa kotse na iyon. At si Gabriel. Nakita ko siya sa ospital, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita ko siya na nag-aalaga sa akin, sa kabila ng aking pagiging walang alaala. Nakita ko siya na nagmamahal kay Sofia, na parang tunay niyang anak. Ang sakit ng pagtataksil ni Gabriel ay tila ba nawala. Pinalitan nito ng matinding galit kay Marco at ng paghahanap ng pag-unawa kay Gabriel. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa akin. Para sa amin. Nasaan ang lumang mangga, Ate Lena? Tanong ko, ang boses ay nanginginig. Kailangan kong hanapin ang ebidensya. Tumayo kami at nagtungo sa likod ng bahay. Doon, sa isang sulok, ay naroon ang isang lumang mangga. Malaki, matangkad at tila ba may dalang mga lihim. Nagsimula kaming maghukay sa ilalim ng mangga. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at takot. Maya-maya, naramdaman ko ang isang bagay na matigas. Isang kahon. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon. Ito ay gawa sa metal, luma, at tila ba matagal nang nakabaon sa lupa. Binuksan ko ito. Sa loob, naroon ang isang e-drive, ilang mga dokumento, at isang lumang cellphone. Kinuha ko ang e-drive. Ito na, Ate Lena. Ito na ang ebidensya, bulong ko, ang boses ay nanginginig. Nang buksan ko ang e-drive sa laptop na dala ni Ate Lena, nakita ko ang mga file. Mga bank statements, mga kontrata, mga recording ng tawag. Ang lahat ay nagpapatunay sa mga iligal na transaksyon ni Marco. At sa isang folder, mayroong isang video file. Binuksan ko ang video. Ito ay isang recording mula sa isang kikis camera. Nakita ko si Ana at Marco na nag-aaway sa isang parking lot. Ang pag-aaway ay lumala. At pagkatapos nakita ko si Marco na itinulak si Ana sa harap ng isang mabilis na paparating na kotse. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. At pagkatapos, nakita ko ang sarili ko. Ako ang nasa kotse na iyon. Ang kotse na bumangga kay Ana. Hindi ko siya nakita. Nabulag ako sa ilaw.
At pagkatapos ang lahat ay naging itim. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Hindi lang si Ana ang pinatay niya. Sinubukan din niya akong patayin. Para lang itago ang kanyang kasamaan. Ang sakit ng pagkawala ng alaala ay tila ba nawala. Pinalitan ito ng matinding galit. Si Marco. Siya ang may kagagawa ng lahat. Siya ang sumira sa buhay namin. Kailangan nating bumalik sa Manila, Ate Lena, sabi ko, ang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Kailangan nating ilantad si Marco. Kailangan kong protektahan si Sofia. Ang biyahe pabalik ng Manila ay tila ba isang blur. Ang bawat kilometro ay nagdadala sa akin palapit sa katotohanan at sa isang laban na kailangan kong harapin. Ang galit kay Marco ay nag-aalab sa aking dibdib, ngunit kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam ng pag-unawa kay Gabriel. Ang lahat ng ginawa niya ay para protektahan ako. Para protektahan si Sofia. Pagdating namin sa bahay, gabi na. Ang mga ilaw ay nakabukas at nakita ko ang kotse ni Gabriel na nakaparada sa labas. Huminga ako ng malalim at pumasok. Nandoon si Gabriel sa sala, nakaupo sa sofa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Bella! Nasaan ka? Nag-alala ako ng sobra, sabi niya, at lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa mukha ko, tila ba sinusubukan niyang basahin ang aking mga iniisip. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang e-tv drive mula sa bag ko at inihagis sa lamesa. Alam ko na ang lahat, Gabriel. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang lahat ng lihim. Nang makita niya ang AFSB, nanlaki ang kanyang mga mata. Bella, saan mo nakuha yan? Nasa diary ni Ana. Ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng kasamaan ni Marco. At ang totoo tungkol sa aksidente ko. Hindi ito aksidente, Gabriel. Sinubukan niya akong patayin, sabi ko, ang boses ay nanginginig sa galit. At si Sofia, anak siya ni Ana at Marco. Bakit mo itinago sa akin ang lahat ng ito? Bakit mo ako niloko? Napabuntong hininga si Gabriel. Bella, pakiusap, makinig ka. Hindi kita niloko. Pinoprotektahan lang kita. Alam kong masakit ang katotohanan. Hindi ko kayang makita kang masaktan ulit. Masakit. Mas masakit ang pakiramdam na wala kang alam. Ang pakiramdam na may pinipilit kayong itago sa akin. Sigaw ko at lumapit ako sa kanya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mabuhay ng walang alaala? Ang pakiramdam na para kang isang estranghero sa sarili mong buhay. At ang anak na minahal ko, ang anak na inakala kong akin, ay hindi pala akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang mga luha ay dumaloy sa aking pisngi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng galit ay lumabas. Niyakap ako ni Gabriel ng mahigpit. Patawarin mo ako, Bella. Patawarin mo ako sa pagtatago ng katotohanan. Pero pakiusap, maniwala ka sa akin. Minahal kita, Bella. Minahal ko kayo ni Sofia. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa inyo. Nangako ako kay Ana na poprotektahan ko kayo. At gagawin ko ang lahat para tuparin ang pangako na iyon. Sa yakap niya, naramdaman ko ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang pag-aalala. Ang kanyang pagod. Ang lahat ng kanyang paghihirap. Ang kanyang mga salita ay tila ba nagpapakalma sa aking naguguluhang isipan. Sa wakas, naintindihan ko. Patawarin mo rin ako, Gab, bulong ko, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa pagdududa sa'yo. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan mo. Kumalas kami sa yakap. Tiningnan ko siya, ang mga mata ko ay puno ng luha, ngunit mayroon ding pag-unawa. Ano ang gagawin natin ngayon, Gab? Paano natin ilalantad si Marco? Kinuha ni Gabriel ang e-tip drive. May mga kontak ako sa pulis. Kailangan nating ipakita ito sa kanila. Kailangan nating hanapin ang lahat ng ebidensya para maipakulong si Marco. Magkasama kaming nagtungo sa office ni Gabriel. Ipinakita ko sa kanya ang diary ni Ana, ang clipping ng pahayagan, at ang lahat ng nakita ko sa vehicle drive. Ang bank statements, ang mga kontrata, ang mga recording ang tawag. At ang video. Nang makita ni Gabriel ang video, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito aksidente.
Pinatay siya ni Marco. At sinubukan din niya akong patayin, sabi ko, ang boses ay matigas. Kailangan nating gawin ang isang bagay, Gab. Ngayon na. Nagsimula kaming maghanap ng iba pang ebidensya sa mga lumang file ni Gabriel. Bilang abogado ni Ana, sigurado akong mayroon siyang iba pang mga dokumento na may kinalaman sa Reyes Holdings at sa mga transaksyon ni Marco. Habang naghahanap kami, narinig namin ang pagtunog ng doorbell. Nagtinginan kami. Sino kaya iyon? Ako na ang bahala, bulong ni Gabriel. Magtago ka muna. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig namin ang isang boses na tumatawag. Bella! Gab! Andito ako. May importante akong sasabihin sa inyo. Si Marco. Nagulat kami. Paano niya nalaman na nasa bahay kami? At bakit siya narito? Narinig namin ang pagbukas ng pinto. Si Marco. Pumasok siya sa bahay, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamadali. Gab. Bella. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Lumabas ako mula sa pinagtataguan ko. Anong kailangan mo, Marco? Nagulat siya nang makita ako. Ang kanyang mukha ay namutla. Bella, nagbalik ka na. Nag-alala ako sa'yo. Huwag kang magkunwari, Marco, sabi ko, ang boses ay matigas. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo kay Ana. At sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong pinagsasabi mo, Bella? Naguguluhan ka pa rin. Hindi na ako naguguluhan, Marco. Alam ko na ang lahat ng kasamaan mo. Ang pagpatay mo kay Ana. Ang pagnanakaw mo sa Reyes Holdings. At ang pagtatangka mong patayin ako, sabi ko, at lumapit ako sa kanya. Nagsimulang manginig si Marco. Ang kanyang mukha ay naging puno ng galit. Paano mo nalaman? Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. At hindi ko hahayaan na makatakas ka, sabi ko. Bigla, tumawa si Marco, isang tawang puno ng kasamaan. Talaga ba, Bella? Sa tingin mo, kaya mo akong pigilan? Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung gaano ako kalakas. Alam ko na kung gaano ka kasama, Marco. At hindi ako matatakot sa'yo, sabi ko. Bigla, may narinig kaming malakas na tunog mula sa itaas. Ang kwarto ni Sofia. Nagtinginan kami ni Gabriel. Nanlaki ang aming mga mata. Sofia! Sigaw ko at tumakbo ako patungo sa hagdan. Ngunit huli na ang lahat. Nang makarating kami sa kwarto ni Sofia, nakita namin ang bintana na bukas. Ang kanyang mga laruan ay nakakalat sa sahig. At wala siya. Sofia! Fia! Sigaw ko, ang boses ay puno ng takot. Narinig namin ang isang tawa mula sa likuran namin. Si Marco. Nakatayo siya sa pinto, may hawak na maliit na teddy bear ni Sofia. Naghahanap ba kayo ng anak nyo? Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Kung gusto niyo siyang makita ulit, kailangan niyo akong sundin. Kailangan niyo akong bigyan ng lahat ng ebidensya na mayroon kayo. At kailangan niyo akong hayaan na makatakas. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Ang aking anak. Ang aking Sofia. Marco, huwag mong saktan ang anak ko. Sigaw ko, ang boses ay puno ng pakiusap. Anak mo. Hindi mo siya anak, Bella. Anak siya ni Ana. At sa tingin mo, hahayaan kitang mabuhay ng payapa kasama ang anak ko. Hindi. Hindi ko hahayaan, sabi niya. Kung gusto niyo siyang makita ulit, magkita tayo sa lumang bodega sa Tondo. Mag-isa ka, Bella. At dalhin mo ang lahat ng ebidensya. Kung hindi mo na siya makikita ulit. At pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga tuhod. Ang lahat ng aking lakas ay tila ba nawala. Si Sofia. Ang aking anak. Niyakap ako ni Gabriel ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Bella. Hindi natin hahayaan na saktan niya si Sofia. Tatawagan ko ang pulis. Hahanapin natin siya. Ngunit ang mga salita niya ay tila ba hindi ko na naririnig. Ang tanging naririnig ko ay ang boses ni Marco na nagbabanta sa buhay ng aking anak. Ang mga salita ni Marco ay umalinggaw sa aking isipan,
kung gusto niyo siyang makita ulit, magkita tayo sa lumang bodega sa Tondo. Mag-isa ka, Bella. At dalhin mo ang lahat ng ebidensya. Naramdaman ko ang lamig ng takot, ngunit mas matindi ang nag-aalab na galit at determinasyon. Hindi ko hahayaan na masaktan niya si Sofia. Hindi, Bella. Hindi ka pupunta mag-isa, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay matigas. Delikado. Hahanapin natin siya kasama ang pulis. Hindi, Gab. Kilala ko si Marco. Hindi siya magdadalawang isip na saktan si Sofia kung hindi ko siya susundin. Kailangan kong pumunta, sagot ko, ang aking tinig ay matigas. Ito ang kailangan kong gawin. Para kay Sofia. Para kay Ana. Niyakap ako ni Gabriel. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo, Bella. Hindi ako mag-iisa, Gab. Sumunod ka. Dalhin mo ang pulis. Pero hayaan mo akong harapin siya ng una, sabi ko. Alam kong hindi ako papayag siyang mag-isa, pero kailangan kong ipakita kay Marco na hindi ako natatakot. Agad naming tinawagan si Detective Reyes. Ipinadala namin sa kanya ang kopya ng HFB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ikinuwento namin ang pagkidnap kay Sofia at ang lokasyon na ibinigay ni Marco. Huwag kayong mag-alala, Jimbreth Reyes. Nasa daan na ang team ko. Pero pakiusap, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na makakasama sa inyo, sabi ni Detective Reyes sa kabilang linya. Nang makarating kami sa lumang bodega sa Tondo, bumaba ako ng kotse. Ang lugar ay madilim at tila ba inabandona. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Lumabas din si Gabriel sa kotse at tumayo sa tabi ko. Mag-ingat ka, mahal, bulong niya. Kayo rin, bulong ko pabalik. Pumasok kami sa loob. Ang bodega ay malaki, madilim at puno ng mga lumang kahon. Mayroong iisang ilaw na nakasabit sa gitna, nagbibigay ng kakaibang anino. Marco! Nasaan ka? Sigaw ko, ang boses ko ay umalinggaw sa buong bodega. Narinig namin ang isang tawa mula sa likuran ng mga kahon. Lumabas si Marco kasama si Sofia. Hawak niya si Sofia sa braso at mayroong hawak siyang kutsilyo sa liig ng bata. Mama! Papa Gab! Sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Si Sofia! Ang aking anak! Marco, huwag mong saktan ang anak ko. Sigaw ko, ang boses ay puno ng pakiusap. Anak mo! Hindi mo siya anak, Bella. At kailangan kong ipaalala sa iyo iyan, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Nasaan ang ebidensya? Ibigay mo sa akin, Bella. Ngayon na. O kung hindi malalaman mo kung gaano kasakit ang mawalan. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Huwag mong saktan si Sofia, Marco. Ibabalik ko ang lahat sa iyo. Ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng pera. Basta, bitawan mo lang siya. Hindi ako naniniwala sa iyo, Bella. Hindi na ako magpapaloko sa iyo ulit, sabi niya, at ipinipit niya ang kutsilyo sa liig ni Sofia. Marco, pakiusap. Sigaw ni Gabriel, ang boses ay puno ng pakiusap. Huwag mong saktan ang bata. Huwag kang makialam, Gabriel. Ikaw ang sumira sa lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang lahat. Sigaw ni Marco. Marco, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo kay Ana. At sa akin. Nakita ko ang video, sabi ko, ang boses ay matigas. Ang lahat ng kasamaan mo, Marco. Ang lahat ng pagpatay mo. Wala ka ng takasan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang video. Paano mo nalaman? Nasa akin ang lahat ng ebidensya, Marco. Ang lahat ng patunay ng iyong kasamaan. Ang lahat ng ito ay maipapakulong ka ng habang buhay, sabi ko. Nagsimulang manginig si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Bigla, ibinagsak niya si Sofia. Tumakbo, Sofia. Takbo. Sigaw ko. Tumakbo si Sofia papalapit sa akin at niyakap ko siya ng mahigpit. Ayos ka lang ba, mahal? Mama ni. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit bago pa ako makatayo, sumugod si Marco papalapit sa akin. May hawak siyang kutsilyo.
Hindi ako hahayaan na masira mo ang buhay ko, Bella. Sigaw niya at sinaksak niya ako. Naramdaman ko ang matalim na sakit. Ang kutsilyo ay tumago sa aking braso. Napasigaw ako sa sakit. Bella! Sigaw ni Gabriel at sumugod siya papalapit kay Marco. Nagsimula silang maglaban. Si Marco ay malakas, ngunit si Gabriel ay may determinasyon. Ang bawat suntok, ang bawat tadyak ay puno ng galit at pagtatanggol. Akala mo ba matatakasan mo ako, Marco? Sigaw ni Gabriel. Bigla, narinig namin ang tunog ng mga sirena. Pulis! Nanlaki ang mga mata ni Marco. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Lumitaw si Detective Reyes at ang kanyang mga kasamahan. Marco Ramirez, sa pangalan ng batas, arestado ka. Sigaw ni Detective Reyes. Sinubukan ni Marco na lumaban, ngunit masyado silang marami. Agad siyang napasuko. Hindi pa ito tapos, Bella. Hindi pa. Sigaw ni Marco habang kinakalagkad siya ng mga pulis. Babalingin ko kayo. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga tuhod. Niyakap ko si Sofia ng mahigpit. Ang lahat ay tapos na. Ligtas na kami. Lumapit si Gabriel sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba, Bella? Nasaktan ka ba? Tiningnan ko ang sugat sa braso ko. Masakit, ngunit alam kong magaling ito. Ang mahalaga, ligtas si Sofia. Ligtas kami. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang bagay na sumagi sa aking isipan. Ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng patunay. Lahat ng ito ay magbibigay ng hustisya kay Ana. At sa wakas, magbibigay ng kapayapaan sa aming lahat. Ang pagdakip kay Marco ay tila ba isang malaking bato na inalis mula sa aking dibdib. Sa wakas, tapos na ang lahat ng pagtatago at pagtakbo. Ngunit sa gitna ng ginhawa, naroon pa rin ang pag-aalala para kay Bella at Sofia. Niyakap ko si Bella ng mahigpit, ang kanyang braso ay maisugat mula sa saksak ni Marco. Ayos ka lang ba, mahal? Sobrang nag-alala ako sa'yo. Ayos lang ako, Gab. Ligtas na tayo. Ligtas na si Sofia, sagot niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagod. Lumapit si Detective Reyes. Salamat sa tulong ninyo, Jim de la Cruz, Jim Breck Reyes. Ang lahat ng ebidensya na ibinigay ninyo ay sapat para maipakulong si Marco Ramirez ng habang buhay. Nagpasalamat kami kay Detective Reyes at pagkatapos ay umalis na kami sa bodega. Ang hangin sa labas ay sariwa at ang paglitaw ng araw ay tila ba isang bagong simula. Pagdating namin sa bahay, agad naming dinala si Bella sa ospital para gamutin ang kanyang sugat. Habang ginagamot siya, nakaupo ako sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Si Sofia naman ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Ate Lena na sumama sa amin. Patawarin mo ako, Gab, bulong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Patawarin mo ako sa pagdududa sa'yo. Sa pagiging bulag sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Walang dapat ipatawad, mahal. Ako ang may kasalanan. Dapat ay sinabi ko na ang totoo sa'yo noon pa. Hindi ko dapat itinago ang lahat ng iyon. Pero ginawa mo iyon para protektahan kami, sabi niya, at binuksan niya ang kanyang mga mata. Naiintindihan ko na ngayon. Ang lahat ng paghihirap mo. Ang lahat ng sakripisyo mo. Ngumiti ako, isang iting puno ng pagmamahal. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Ligtas na tayo. Pagkatapos gamutin ang sugat ni Bella, umuwi na kami. Ang bahay ay tahimik, ngunit mayroong kakaibang init sa loob. Ang init ng pag-asa. Kinabukasan, habang nasa sala kami, nakita ko si Bella na nakaupo sa tabi ni Sofia, na mahimbing na natutulog. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia at hinalikan ang noo ng bata. Mahal na mahal ko siya, Gab, bulong ni Bella. Kahit hindi ko siya anak sa dugo, pakiramdam ko ay siya ang aking buhay. Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. Lumapit ako sa kanila at niyakap silang dalawa. Siya ang ating anak, Bella. Anak natin. Niyakap din ako ni Bella. Salamat, Gab. Salamat sa lahat. Walang anuman, mahal, sagot ko. Ang mahalaga, magkasama tayo. At ngayon, pwede na nating simulan ang bagong buhay natin. Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta kami sa sementeryo.
Doon, sa ilalim ng isang malaking puno, ay naroon ang puntod ni Ana. May dala kaming mga bulaklak at doon kami nagdasal. Ana, bulong ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging matapang mo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging ina kay Sofia. At salamat sa pagbibigay sa akin ng isang pamilya. Hinawakan ko ang kamay ni Bella. Nasa mabuting kamay si Sofia, Ana. Poprotektahan namin siya. At ang lahat ng kasamaan na ginawa sa iyo ni Marco, babayaran niya ang lahat. Pagkatapos ng pagdalaw namin sa sementeryo, nagpunta kami sa isang tahimik na beach. Doon, naglakad kami sa buhangin, hawak-hawak ang kamay ni Sofia. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan. Gab, sabi ni Bella, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dagat. Gusto kong magpakasal ulit tayo. Isang tunay na kasal. Isang kasal na puno ng pagmamahal. Isang kasal na may alaala. Nagulat ako. Ang puso ko ay huminga ng napakabilis. Talaga, Bella? Ngumiti siya. Gusto kong magsimula tayo muli. Isang bagong simula. Isang bagong pamilya. Isang bagong pagmamahal. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, Bella. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ito. Sa mga sumunod na linggo, naging abala kami sa paghahanda para sa kasal. Hindi ito isang malaking kasal, ngunit ito ay puno ng pagmamahal. Ang lahat ng aming mga kaibigan at pamilya ay naroon. Si Ate Lena, si Detective Reyes, at ang ilan sa aming mga malalapit na kaibigan. Ang bawat detalye ay pinili namin ng magkasama. Ang mga bulaklak, ang musika, ang pagkain. Ang lahat ay sumasalamin sa aming pagmamahal. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaligayahan, mayroong isang maliit na takot sa puso ni Bella. Ang takot na baka mawala ulit ang kanyang mga alaala. Ang takot na baka mawala ulit ang lahat ng ito. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, nakita ko si Bella na nakatitig sa kanyang mga kamay. Gab, bulong niya. Paano kung mawala ulit ang mga alaala ko? Paano kung hindi ko na maalala ang lahat ng ito? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi mangyayari iyon, mahal. At kahit mangyari pa man, nandito ako. Nandito kami ni Sofia. Aalagaan ka namin. Aalalahanin ka namin. At ipapaalala namin sa iyo ang lahat ng pagmamahal na mayroon tayo. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Gab. Ang lahat ng aming pinagdaanan ay nagpatibay sa aming pagmamahal. Ang mga sugat ay naghihilom. At ang aming pamilya ay mas matibay kaysa kailanman. Ang araw ng aming kasal. Hindi ito ang parehong kasal na inilarawan sa akin ni Gabriel noong una. Ito ay higit pa. Ito ay puno ng tunay na alaala, ng pagmamahal na pinili, at ng pangakong muling itinatayo mula sa mga abo ng nakaraan. Nasa dressing room ako, suot ang isang simpleng puting gown. Hindi ito kasing grandioso ng dating wedding dress na nakita ko sa album, ngunit ang bawat tahi ay may dalang kahulugan. Si Ate Lena ang nag-aayos ng buhok ko, ang kanyang mga kamay ay malambing. Ang ganda-ganda mo, Bella, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa wakas, natapos na rin ang bangungot. At masaya ako para sa'yo. Ngumiti ako. Salamat, Ate Lena. Salamat sa lahat. Pumasok si Sofia sa kwarto, suot ang isang puting dress na may bahid ng pink. May hawak siyang maliit na basket ng bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa. Mama! Ready na po ba kayo? Tanong niya at tumakbo siya papalapit sa akin. Yumuko ako at niyakap siya. Ang amoy niya ay amoy ng pagkabata, amoy ng pag-asa. Ready na, mahal. Ready na ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal na mahal po kita, Mama. Ang kanyang mga salita ay tumago sa kaibuturan ng aking puso. Hindi na mahalaga kung paano kami nagsimula. Hindi na mahalaga kung sino ang kanyang tunay na ina. Ang mahalaga, ako ang mama niya ngayon. At mahal na mahal ko siya. Lumabas kami ng bahay. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak at ang isang maliit na altar ay nakatayo sa ilalim ng araw. Nandoon ang aming mga pamilya at kaibigan, lahat ay nakangiti, lahat ay masaya.
Nakita ko si Gabriel na nakatayo sa dulo ng aisle, nakasuot ng isang puting barong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, at mayroong matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang lalaking ito. Ang lalaking nagligtas sa akin. Ang lalaking nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Dahan-dahan kaming lumakad ni Sofia sa aisle. Ang bawat hakbang ay puno ng kapayapaan. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin palapit sa isang bagong simula. Nang makarating kami sa altar, kinuha ni Gabriel ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay nagpapakalma sa akin. Bella Dri. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Umiti ako. Gab. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay simple ngunit puno ng kahulugan. Ang mga pangako ay hindi lamang tungkol sa kasal, kundi sa isang buhay na magkasama, sa pagtitiwala, sa pag-unawa, at sa pagmamahal na pinili. Nang dumating ang oras ng aming mga panata, hinawakan ko ang kamay ni Gabriel. Gabriel, sabi ko, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Dati wala akong maalala tungkol sa'yo. Wala akong maalala tungkol sa ating kasal. Ang lahat ay isang blanko. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa bawat katotohanan na natuklasan ko, sa bawat hamon na ating nilampasan, nakita ko ang iyong pagmamahal. Ang iyong sakripisyo. Ang iyong pagiging tapat. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. At ngayon, pinipili kong mahalin ka. Pinipili kong maniwala sa'yo. Pinipili kong bumuo ng bagong alaala kasama ka. Pangako ko, mamahalin kita sa bawat paglipas ng panahon, sa bawat pagsubok, hanggang sa huling hininga ko. Niyakap ako ni Gabriel. Bella, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ang pangako na ito mas mahalaga kaysa sa anumang alaala. Mahal na mahal kita, Bella. Mahal na mahal kita, Sofia. Kayo ang aking mundo. Nangyari ang palitan ng singsing. Ang bawat paglipas ng sandali ay tila ba isang pangarap. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng maliit na salu-salo sa hardin. Ang musika ay malambing at ang mga tao ay nagtatawanan. Si Sofia ay tumatakbo sa paligid, masaya, walang alam sa lahat ng pinagdaanan namin. Niyakap ko si Sofia. Mahal na mahal kita, mahal. Ikaw ang ilaw ng buhay ko. Mahal na mahal din po kita, Mama, sagot niya, at hinalikan niya ako sa pisngi. Tiningnan ko si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Lumapit siya at niyakap kaming dalawa. Hindi man ako nakatanda sa simula ng ating kwento, pero pipiliin ko kayo, sa bawat paglipas ng panahon, bulong ko sa hangin. Ang lahat ng sugat ay naghilom na. Ang lahat ng lihim ay nabuksan na. At ang aming puso ay buo na muli. At dito nagtatapos ang kwento ni Bella at Gabriel. Ang kanilang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagtuklas, at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Sa bawat pahina na inyong binasa, sa bawat kabanata na inyong sinubaybayan, nais kong magpasalamat sa inyo, minamahal kong mga mambabasa, sa pagbibigay buhay sa kwentong ito. Ang paglalakbay ni Bella sa paghahanap ng kanyang alaala, ang pakikipaglaban ni Gabriel para sa kanilang pamilya, at ang pagtuklas sa katotohanan tungkol kay Sofia ay naging posible dahil sa inyong suporta at pagmamahal. Bilang manunulat, ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng naratibo, ito ay isang piraso ng aking puso. Ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na sandali, sa kabila ng mga lihim at pagtataksil, ang pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa ay laging nangingibabaw. Ito ay isang paglalakbay tungo sa paggaling, hindi lamang para sa mga karakter, kundi para na rin sa akin, habang isinusulat ko ang kanilang mga karanasan. Sana ay nadama ninyo ang bawat damdamin, ang bawat takot, ang bawat galit, at sa huli, ang kaligayahan at kapayapaan na kanilang natagpuan. Naway ang kwentong ito ay magsilbing inspirasyon sa inyo na laging maniwala sa kapangyarihan ng pagpapatawad, sa halaga ng katotohanan, at sa walang hanggang pag-asa na ang bawat sugat ay maghihilom. Ang buhay ay puno ng mga misteryo, ngunit ang bawat isa sa atin ay may kakayahang hanapin ang ating sariling katotohanan at bumuo ng isang buong puso, kahit na mula sa mga basag na piraso. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagtangkilik. Naway patuloy nating salubungin ang buhay ng may tapang at bukas na puso.
Hanggang sa muling pagkikita sa susunod na kwento, at huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Hindi binasa ang sulat ko.